May isang pusa na mayroong napakagutom na tiyan. Araw-araw siyang gala ng gala, naghahanap siya ng kahit anong makakain. Minsan nakakahanap siya ng kaunting pagkain. Pero madalas, kumakalam ang kanyang sikmura. Ayaw ng pusa na nagugutom. Pangarap niya ang mainit na lugar para matulog. Sana may mabait na kamay na mag-aalaga sa kanya. Nalulungkot ang munting pusa. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Isang araw, ang pusa ay naghanap ng pagkain sa likod ng isang panaderya. Wala siyang nakita kundi mga mumong tinapay. Malungkot siyang bumuntong hininga. Biglang may narinig siyang suminghap. Isang babae ang nakatayo sa likuran niya. "Naku, munting kuting," sabi ng babae. "Ang payat mo." Mabait ang mga bae. Nakaramdam ng kaunting pag-asa ang pusa. Dahan-dahang hinaplos ng babae ang pusa. Nagsimulang magpur ang pusa. Matagal na panahon na nung huli siyang nagpur. "Sumama ka sa akin pauwi," sabi ng babae. Binuhat ng babay ang pusa at dinala siya palayo. Sumiksik ang pusa sa kanyang mga bisig. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng ligtas. Dinala ng babae ang pusa sa isang malaking bahay. Ito ang pinakamalaking bahay sa baryo. Kilala ng lahat ang mga taong nakatira doon. Mababait sila at laging tumutulong sa iba. Medyo kinabahan ang pusa. "Ito ang aking asawa," sabi ng babae, at pinakilala ang isang nakangiting lalaki. "Aalagaan ka naming mabuti." Hinaplos ng lalaki ang ulo ng pusa. Muling nagpur ang pusa. Matagal nang gustong magkaanak ang babae at ang kanyang asawa. Pero, hindi sila nagkaanak. Ngayon, napagdesisyunan nila na ang pusang ito ang magiging anak nila. Nagbago ng lubusan ang buhay ng pusa. Marami siyang pagkain. Natutulog siya sa malambot na kama. Higit sa lahat, may mga taong nagmamahal sa kanya. Mahal na mahal siya ng babae at ng kanyang asawa. Binigyan nila siya ng kwintas na may bell. Pinangalanan nila siyang Lucky. Kilala ng lahat sa baryo si Lucky. Hinahaplos nila ito at binibigyan ng mga pagkain. Si Lucky ang pinakamaswerteng pusa sa buong mundo. Alam din niya iyon. Kukumuskos siya sa mga binti ng kanyang mga amo at magpupur. Nasa tahanan na siya.